Magandang araw kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box. Ang next shipment po natin ay para sa July 23, yung July 16 po natin ay maaga po na puno. Yung mga nagtatanong kung ano daw ang time frame, i-advance nyo na lang po kung ano po yung pinost namin kasi po estimate po yung nilalagay doon. Yung iba po nag-iisip na ang estimate ay absolute, tingnan nyo po yung dictionary. Estimate lang po ang bibigay kasi ng barko. Yun lang din po ang mabibigay namin. Sa delivery team naman, ibibigay ng delivery team kung kailan sila darating. Tumatawag sila sa inyo. Ibigyan kanila ng time frame na magdi-deliver sila. Kaya importante po yung telephone number sa box nyo, yung nakasulat. Importante po yun. Kukontakin po nila yung kailangan po active pong ilagay nyo na number. Kung yung kamag-anak nyo yung nagpalit na ng number, sabihan nyo po kami para may update namin yung delivery team kapag dumating na yung box sa Pilipinas at i-deliver nila, i-update nila sa box or isusulat nila sa note nila na ito na ang contact number na bago. So, meron tayong kabayan na dalawang klase itong inquiry, parehong ibang kumpanya. Sila lang padala. Yung isa, sinasabi niya, samahan ba ninyo itong kumpanya na to? Kasi iniwan daw ng truck driver yung mga boxes nung nadisgrasya sila, naglaglagan sa truck, iniwan daw, kaya nagkaroon ng looting. Ninakaw yung mga laman ng box. So, kawawa yung sender. Kawawa rin yung pamilya na umaasa na para doon. Hirap na hirap sila. Hindi madali yun yung ginawa ng sender na maglaman, magpuno. Kasi ano yan sending parang yung pinapadala mo yung pagmamahal mo yung sending love to Philippines ka na So, ang ano lang kasi, iniwan ng truck driver daw kaya nanakawan Kung hindi man iniwan, bata hayaan niya na ninanakawan doon. So, kailangan kapag ganyan, meron kang rescue team, meron dumarating. Sa amin, may nangyari na rin na pumutok yung gulong dahil siyempre, no weight limit ng mga balikbayan box, mabigat, pumutok ngayon, sa abog yung gulong, hindi naman siya lumabas yung mga box kasi sarado yung cargo van. Pero na-rescue naman siya ng delivery team na malapit sa kanya. Kapag ganoon, kinakancel ng mga delivery team yung ruta nila ngayon. Sasabihin nila sa customer, sorry po, hindi po kami makadeliver ngayon kasi i-rescue namin isang kasama namin na disgrasya, sumabog ang gulong, ganun. O nasira yung sasakyan, kailangan ilipat yung mga box niya sa isa pang truck na pang-deliver natin. So yung mga ganun, nagkakaroon tayo ng backup plan. Meron din tayong bakante na truck na pupunta doon para tulungan. Maano ba naman na kapag kanyari, katulad ganyan, sakali na baka na-disgrasya talaga yung driver, pilayan, ganyan. Meron man siyang pahinante. Siguro naman, nakita ko yung sa video, hindi naman namatay yung pasyente, yung pahinante, tsaka yung driver Gilid lang yung may tama So, kaya pa nilang tumawag ng tao, magbabayad sila ng tao, bayaran ka namin, kuhain lang namin yung isa pang truck, bantayan mo itong lahat ng mga box. I-report nila sa police o barangay captain, pakibantayan to, magbabayad kami ng extra para lang bantayan nyo yung mga box dahil hindi na maisakay ulit sa truck. Dahil mabibigat yan, usually sinasakay yan, binubuhat ng forklift, inaangat. Kung dadating yung rescue truck, itatapat lang yun sa likod-likodan para mai-roll. Kung hindi, magpo-forklift sila na dadalhin. Nangyari na yan sa atin na may forklift na pinadala kasama yung truck dahil mas mataas yung paglilipatan, mas malaki. So, yung ganon, siyempre, siguro wala nang budget yung truck driver o kontrata lang ginawa nila kasi alam natin yan mga yan, ibang cargo company, pinapabid lang nila yung mga boxes dahil walang delivery team na available nila sa Pilipinas na tatanggap ng ganun na presyo. Lalo na yung promo sila mababa. Yung promo na yan, pang attraction lang. Pero yung delivery team doon sa Pilipinas, wala silang decent income, hindi sila kikita ng maganda ron. Kaya siguro nagkakaroon ng ugali yung mga driver nila, yung mga taga-warehouse nila, yung, di ba, uso sa kanila, lumalabas, nananakawan, nawawala yung buong box. Kaya na mabayaran ng kumpanya yung insurance noon, na voluntary insurance. Kaya nangyayari, ang nagsasuffer, yung sender.
Kaya lagi namin sinasabi yan sa mga customer huwag kang pili ng pili lang ng mura na mamumroblema ka rin balang araw. Para kang sumugal, nilubog mo yung isang paa mo. Kumbaga, nagpadala ka ng box, hindi naman mumurahin lahat yung pinadala mo. May value yan. Kaya nga lagi namin sasabihan i-tape nyo mabuti yung box nyo kasi mas titibay yung box nyo kapag naka-tape. Huwag ka magtipid sa tape dahil mas mahal ang laman yan. Kahit sabihin mong luma mo na damit, na may value para sa'yo, dahil may love ng kasama pinadala mo mahal na yan. So, yung mga ganun, dahil nagpapadala ka para sa mahal mo sa buhay, bigyan mo naman ng magandang quality. Maganda yung quality yung pinadala mo. Pero yung serbisyo, kinukuha mo, ganong klase. Tumatanggap ka ng mga promo-promo na ganon. Tapos magdudusa ka. Nakakita ko yung mga sukat ng mga box na yun. Sigurado yun. Hindi yung pang Middle East. Pang USA yung mga yun. Kasi yung sukat ng Middle East, mas malalaki. Yung nakita ko ng mga box na yun, yung mga equivalent ng jumbo dito, na extra large naman sa kanila. So, kabayan, nasa lang yan. Pagpili. Hindi amin yun, yung nagtatanong sa amin kung kasamahan daw namin. Hindi namin kasamahan yun. At hindi kami kumukuha ng contractual na gano'n. Alaga na namin. May mga nakuha kami galing sa ibang kumpanya na masisipag, magagaling. Mahal sila sumingil. Pero hindi na kami naghahanap ng iba pang contractual na magdi-deliver ng gano'n. Mas maganda, stable lang, siya lang may tuturo mo, at siya lang mateterminate mo, at siya lang ang masisingil mo kapag mayroon nagproblema sa mga box. Mahirap yung iba-iba, yung ginagawa ng iba na kung hanap lang ng mura, magdi-deliver. Yun yung bidding na ginagawa nila. Ito namang isa pa, si Kuya na lang, huwag natin pangalanan. Taga Dallas. Tinatanong niya kung totoo ba yun, yung sa isang kumpanya na pula, green, ang kulay ng box. Ano daw, umaabot na daw na magdadalawang buwan sa Taiwan Seaport pero hindi pa rin dumarating sa Pilipinas. Kasi, dahil lang taas ang tarif, hindi sila makapuno. Hindi makapuno yung barko ng container sa Taiwan, hindi sila makabiyahe sa susunod na biyahe. Totoo yun. O mainit na yung ulo ni Kuya dahil pinatunayan ko sa kanya na totoo yung sinasabi ng kumpanya na yun. Kaya lang masyadong matagal yung magdadalawang buwan na doon. Meron ako isang customer naman na kinukumpara kami sa isang kumpanya na dati rin siya nung papadala. Naging customer din namin siya doon noon nung nandoon ako. Pinukumpara niya yung Luzon ng customer na kaibigan niya, nagpadala, dumating na raw. At yung sa amin, Mindanao, hindi pa dumadating. Yung tinignan ko yung tracking online niya, yung kumpanya na yun, 3 buwan papuntang Luzon. Saan siya nagtagal? Sa biyahe niya bago makaalis dito sa Amerika dahil hindi rin makapuno. Pagdating naman niya doon sa Taiwan, nakakita ko rin doon. 15 days o basta 2 linggo o 15 days. More than 2 weeks kasi 15 na kasi 14 lang Sobrang lang isang araw bago siya nakaalis ng Taiwan. Dumating sa Pilipinas after 4 days yata o 6 days. Tapos, hindi pa rin nare-release. Inanatan yan, isa-isay natin, tackle natin. So, kinukumpara niya ako doon, tapos sinabi ko sa kanya, yung sa'yo, parating na, pero Mindanao. Yan, Luzon yan. Isipin mo, yung Luzon nila, talagang dating regular, 45 to 60 days. Inaabot ng 3 buwan. Kakarating pa lang sa seaport, hindi pa rin i-deliver sa bahay. Ganito ang nangyayari dahil sa high tariff, tsaka strictness sa Pilipinas nung June 16 na may nahulihan ng droga sa isang kumpanya. So ngayon, high tariff muna tayo. Dito sa Amerika, minsan hindi sila makapuno. Sa Taiwan or sa any Asia port, hindi rin sila makapuno. Dahil sa high tariff, walang nagsiship na container na importer-exporter. Kakaunti lang sila. Yun yung mga importante, yung necessity talaga. Yan ang mga nagsiship na. Pero yung mga datihan, hindi. Naghintuan sila. Dahil mataas nga ang binabayaran lang tarif. Ayaw nilang maganon. Tumatagal sila talaga. Totoo yun. Tapos may bagyo pa nung nakaraan sa Taiwan. I think last Monday. So, kung nakita nyo, nag-post ako nun.
Tapos, pagdating pa sa Pilipinas, dahil nga nung June 16, nagkaroon ng paghuli ng droga, nahulihan ng droga, iniisa-isa nila ngayon yung mga container. Binababa nila yung vaccine x-ray nila. Yung suggestion pa lang nila, ginagawa na. Dahil nga nakahuli sila, pinagdududahan nila yung mga balikbayan box. June 30, tambak na mga container doon. Yung iba, 9 na container, yung iba 10, yung iba 30, iba't ibang kumpanya. Yung mga malaking kumpanya, marami silang container na tenggaron. Pagkatapos ng June 30, pinalitan yung commissioner. Sabi nga natin sino yung magaling? Siya pa yung tinanggal. So, pinalitan ng bagong commissioner. Yung bagong commissioner naman, ang ginagawa naman niya, ini-x-ray naman niya, buong container. Hindi niya na binababa yung mga box. Ganun ulit yun. Hanggang magpe-fade na rin niya, magbabalik ulit sa random inspection. Yung every 10 container, pipili lang ng isa. Yung magiging maswerte lang. Yun lang makakakuha ng, kumbaga, swerte mo, ikaw ngayon ang may inspect. May mga container kami na dumating na hindi naman binaba yung box. Dahil wala naman kaming record doon Hindi binaba yung box. Pinatagal lang nila sa linya. Tapos, nung binuksan yung container, may mga box na may butas na maliliit na ganito. Maliliit lang na butas. 4 na box sa baba. Siguro, in-x-ray nila yun. Tapos, tinanong namin sa custom, broker, ang sabi, micro camera, tinusok doon. Silip lang yung laman. So, hindi nila kailangan maghiwa-hiwa. Okay lang, ganun. Kaya kung may makita kayo ng mga box na ganun, sa ibang kumpanya at sa amin, normal lang yun na nag-inspect sila. Siguro naman, hindi lalabas doon yung mga shampoo, mga ganun, mga tubig na malalaki, ganito. Hindi malalabas yun sa butas na ganito kalaki. Sinilip lang nila. So, okay lang yun. Hindi nila binaba yung mga box. Sinilip din nila yung generator. May butas yung generator yung karton lang. Kung may mga kahalo pa. Kaya yung sinasabi namin, padala ka ng TV, TV lang. Padala ka ng generator, generator lang. Huwag ka na magsingit pa. Kasi pag nahuli yan, na tinignan, lahat tayo tenga. Kasi pag nag-inspect na sila, nag-umpisa, 1 buwan yan, tagal yan. Bago nila matapos, bago nila ibalik ulit sa loob ng container. At usually, hindi na magkasya. Dahil nga, in-inspect na nila, hindi nila alam paano na ikamada yun ng magaling. Magaling nga nagkakamada ng balikbayan box. Kaya yung iba, nahihiram pa ng ibang kumpanya yung nagkakamada. Nahihiram yan, pupunta ng ibang kumpanya, magkakamada sila para doon. May mga gano'n na Pilipino. Kilala ko yung iba ng gano'n. Yung isa pa nga, nasa isang business na ngayon Ayaw na nila doon sa isa kasi ang baba daw magbayad. Pero, kumbaga, sila magagaling na sila doon, tapos yun nasa custom, ibababa nila yun. Pag binaba yun, hindi nila alam paano ibabalik. Kasi puzzle yan kaya may mga ibang kumpanya sinasabi na confiscate na sa custom, hindi na nila tinubos yun. Kasi hindi na naisakay. Kasi everyday na nasa kanila yung container, nagbabayad ka ng container, nagbabayad ka ng demurraya, nagbabayad ka ng warehousing nila, pag-stay doon, tsaka sa inspector. Trabaho nila yung pag-inspect, pero magbabayad ka. Yun ang pinakamalaking problema sa ganyan. Masakit yun. Kaya ayaw namin na-inspect. Lahat ng cargo company, ayaw nila. So ngayon, nag-extray daw sila doon sa custom, pero hindi lang balikbayan box na, lahat ng container. Kasi bakit ka nag-iinit lang sa balikbayan box? Hindi ilulusot nila yun sa ibang mga cargo company, mga nagpapadala ng sasakyan, baka ilagay sa loob ng tangke. Papadala ng mga gulong, bebenta mo, baka nasa loob ng gulong. Diba? Hindi natin alam. Kaya in-extray nila lahat naman ng container. Sooner, magbabago din yan. Magiging random ulit yan. Meron ba tayong yung sa kabayan na nagsasabi na na kung totoo daw yun, nagagalit siya sa akin, baka daw pinagtatakpan ko. Hindi yan. Humingi ka ng tulong sa akin. Kung totoo yung sinabi ko sa iyo yung totoo. Wala tayong magagawa. Yun talaga. Walang cargo company na kayang itulak ang barko. Yun lang po. Lahat kami, nakikiload lang po doon. So, sana po malinaw po. Hanggang sa muli po, ang next shipment natin ay July 23. Tapos na po yung para sa July 16 natin. Or sooner ulit yan kasi July 16, maaga na po So, aalis na yung kaagad. Salamat po sa mga sumusuporta sa atin at nagtitiwala. Hanggang sa muli, ang makikita ulit tayo sa pagpapick up nyo. Ito po si Dupont Balikbayan Box. Salamat po.